Kaya ang My Hero Academia Chapter 406 ay sa wakas na ilabas, at dito tayo ay nakakuha ng ilang revelasyon sa nakaraan, at ating makikita sina Bakugo at Midoriya na nag-go beyond. Kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 406 na pinamagatang Understand Your Own Quirk. Ang chapter na ito ay nagsimula sa pag-update sa atin sa kasalukuyang estado sa lahat ng labanang nangyayari sa buong Japan. Sa Central Hospital at sa Okuto Island ang mga villains ay natalo na, at ang mga heroes ay ginagamot ang kanilang mga sugat. Bumalik tayo kung saan nagsimula ang digmaan, sina Hagakure at Aoyama ay nasa proseso ng pagpapalaya sa lahat mula sa halaman ni Kuniida, at si Hagakure ay naka-visible sa ilang dahilan. Sa Tekuba Arena naman ay ang laban ay nagpapatuloy habang makikita natin si Ojiro at Ryukyu na nilulusob ang villain na nagngangalang Gashly. Fun fact, hindi pa natin nakikitang buo ang buong larawan ng villain na ito, ang alam lang natin ay mayroon siyang payong. Sina Hound Dog at Shindo ay dinakip si Skeptic sa kanyang hideout. Sina Kamakiri at Kuroro na mula sa Class 2B ay parehong tinutulungan ang mga sibilyan na mag-evacuate sa Ketsubutsu Academy, at sa wakas makikita natin na ang lahat ng villain sa Jako ay nadakip na din. Kaya ito ay tagumpay sa mga heroes maliban lamang sa lugar kung nasaan si All for One, at ang katotohanan na ang lokasyon ni Kurogiri, Present Mic, at Aizawa ay nananatiling hindi alam. Ang sumunod dito sa mabilis na montage ay makikita natin si Lady Nagant na nakahiga sa itaas ng gusali, inaalala ang mga salita ni Rocklock na ang plano ng mga heroes ay nakasalalay sa kanilang paniniwala kay Deku habang iniisip niya si Midoriya Azuko. At sa mga saloobin na ito, ang kwento ay napunta sa pangunahing labanang nangyayari, kung saan pinapanood ni All Might si Bakugo na patungo sa kinaroroonan ni All for One na may hindi pangkaraniwang bilis, at nagpakawala sa villain ng isang makapangyarihang pagsabog. Hindi ko mapigilang mag-comment kung gaano lumakas ang quirk ni Bakugo. Ito ay humantong kay Edgeshot na magkomento kung paano hindi ito ordinaryong pagpapalakas ng kapangyarihan. Si Bakugo ay nasa proseso ng pag-intindi kung paano gumagana ang kanyang quirk. Pagkatapos sinabi ni Edgeshot na kung paano itong bigla ang pagpapalakas ng kapangyarihan ay unang nangyari ilang sandali bago ang kamatayan ni Bakugo noong sinugod niya si Shigaraki/All for One ng may pambihirang bilis na kahit ang malahalimaw na villain mismo ay nagulat. At kaya naniniwala siya na magmula ngayon kung mas lalong gagamitin ni Bakugo ang kanyang kapangyarihan mas lalo niyang maiintindihan at ma-unlock ang kanyang tunay na potensyal. Kaya si Bakugo ay nakakuha ng power boost, at sa komentong ito makikita natin ang Explosion Murder God mismo na direktang pinalipad si All for One sa isang gusali, habang ang Demon King ay inisip kung paanong siya ay hindi maaaring ma-delay pa lalo, at papatayin niya si Bakugo mamaya, bagaman inisip niya ito kahit siya ay galit na galit. Habang si Shigaraki ay tinitingnan ang kapangyarihan ng muling nabuhay na hero, bahagya siyang nagkomento na siya ay hindi nag-aalala, habang ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay kailangan lamang niyang durugan muli si Bakugo. Ngayong si Bakugo ay opisyal nang bumalik sa battlefield si Midoriya ay nagsimulang mag-isip muli, ipinapaalam kung paanong hanggang sa ngayon sa laban na ito palagi niyang ginagamit ang danger sense para umiwas pero siya pa rin ay hindi pa nakakahanap ng paraan para mapigilan ang regeneration plus decay at superhuman na katawan ni Shigaraki. At sa kabila nitong kaalaman na ang pag-activate ng gearshift ng isa pang beses ay makakapinsala sa kanyang katawan, kaya siya ay nagdesisyon na ito ang tamang oras para mag-plus ultra. Kaya habang inactivate ni Midoriya ang quirk ng ikalawang gumagamit at si Bakugo ay patungo kay All for One, tayo ay makakakuha ng dalawang pahina na ipinapakita si Midoriya versus Shigaraki, at Bakugo versus All for One, habang sinasabi ng pahina na Go Beyond. Gayunpaman, sa kabila nitong nakakamanghang setup, si All for One ay mabilis na lumipad at siya ay patungo sa kinaroroonan ni Shigaraki. Habang ginagawa ito, sinabi ni All for One kung paanong ang quirk ni Bakugo na explosion ay hindi pareho sa raw na kapangyarihan gaya ng Hellflame ni Endeavor o kahit sa Dark Shadow ni Tokoyami, kaya hindi niya nakikita ito bilang uri ng banta, at kaya nagdesisyon siyang huwag sayangin ang kanyang oras na makipaglaban, at I quote isang random na tao katulad ni Bakugo.
Bagaman ito ay mapanuya na sa bahagyang sandaling ito ng kalayaan na sa wakas na intindihan ni Bakugo ang katotohanan tungkol sa kanyang quirk, ang sakit ang susi sa kanyang kapangyarihan. Nalaman ni Bakugo na kung ang pawis na dapat sana ay nagmumula sa kanyang kamay ay dumadaloy sa kabuuan ng kanyang katawan, ang pinakamadaling matuyo na butil ng pawis ang nagdudulot ng pinakamasakit na kirot. Kaya para ma-utilize ang quirk na ito kailangan niyang i-pinpoint kung nasaan ang pinakamasakit, at ma-master ang timing ng kanyang ignition para mapakawalan ang malakas na pagsabog. Kaya sa kaalaman na ito makikita natin si Bakugo na nagsimulang habulin si All For One at malampasan ito. At habang siya ay naghahanda na magpakawala ng isa pang pagsabog, patuloy na nakakaramdam ng matinding sakit, siya ay nagsimulang tumawa iniisip ang nakaraan noong siya ay nagtataka kung maaari ba niyang mahabol si Azuko, dahil ngayon nararamdaman niyang maaari niyang malampasan ito. Ang sumunod dito ay ang eksena ay bahagyang napunta sa mga sibilyan sa pangunahing bahagi ng UA kung saan makikita natin ang parehong mama at papa ni Bakugo na pinapanood ang laban sa malaking screen. Ang ama ni Bakugo na si Masaru ay nagsimulang lumingon habang hindi niya kayang panuurin ang kanyang sariling anak na nilalabanan ang halimaw na si All For One. Pero si Mama Bakugo na si Mitsuki ay hinawakan siya at sinabi sa kanya na manood, habang siya mismo ay may luha sa kanyang mata na tinitingnan ang screen na sinasabing si Katsuki ay siguradong ngumingiti katulad ng palagi niyang ginagawa. At siya ay tama, habang si Bakugo ay nagbibigay ng classic smug ng ngiti. Ito ay humantong para si All For One ay muling magalit pero pati na rin inisip ang tungkol sa nakaraan at mapagtanto kung bakit siya ay mas lalong nagagalit sa isang tao na dapat sana ay walang kwenta, habang ito ay sa wakas nag-click sa kanya na si Bakugo ay kamukha ang ikalawang gumagamit ng One For All. Pagkatapos tayo ay nakakuha ng bahagyang flashback ni All For One na hinaharap ang ikalawang gumagamit na sinabi ng ikalawang gumagamit na kung hinahanap mo si Yoichi Mr. Demon Lord, siya ay wala na pinatay mo siya. At sa sariwang alaala na ito sa kanyang isipan, si All For One ay mas lalong nagalit habang napagtantong hindi dapat nangyari ang lahat ng ito kung hindi iniabot ng ikalawang gumagamit ang kanyang kamay sa kanyang nakakabatang kapatid na si Yoichi. Pagkatapos si All For One ay pasigaw na may purong galit na sinasabing ang lahat ng ito ay kasalanan mo Kudo. Sa wakas na ihayag ang pangalan ng ikalawang gumagamit, habang sinagot ito ni Bakugo ng ikaw ba ay tumatanda, ako ang nag-iisa at tanging Kachan Bakugo, at dito nagtatapos ang Chapter 406, kung nagustuhan mo ang video, huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content katulad nito ay mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.